Butch, no? Ano po ang favorite nyong food? I'd like to talk about food. So, ano ba? Yung tagaluto namin Kapampangan eh. Okay. Kaya medyo nakakalamang na ako doon. At ang paborito kong niluluto niya, sinigang. Ay. Lahat ng klase ng sinigang. Pero hindi pa nawawala ang roots ng pagka-Batanes po. Madalas kami doon. Like how often po? Every month. Every month. Tsaka matagal kami nagtatagal doon. Lalo na ngayon, retired na ako. Kaya Opo. naalala mo, nung April 6, 1978, nagkaroon ng... Ay, bata ka pa. Wala mo. Noise barrage. Ah, Buong bansa nagising dahil nag-ingay lahat ng mga tao sa kalye. So sa kalye, meaning, mga rally. Pressure Tsaka- politics, rally, demonstrations. Yung iba na-exile. Kasi okay po. ayaw nila makulong eh. Maraming nakulong sa mga Liberal Party noon eh. Hanggang dun sa akin, ako 2 beses ako nakulong na martial law. Talaga po. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Sa dami ng desisyong mabigat, saan kaya pwedeng kumapit? Sa gitna ng ingay at gulo, paano kaya pumili ng tama? At ano ba ang itsura ng isang buhay na inaalay sa paglilingkod? Halina't pakinggan natin si Sec Butch Abad dito lamang sa Sensei. Ngayong araw sa Sensei, makakasama natin si attorney, teacher, honorable secretary, Mr. Butch Abad. Honorable Butch Abad. No? Pwede na yung Butch Abad lang. Pwede yung Butch Abad. Butch Abad lang. Yung honorable ngayon, gas-gas na eh. Oo nga po eh. No? So, welcome po dito sa Sensei. Mag-hello po tayo sa lahat ng ating mga manonood. Ay, kumusta po kayong lahat? Opo. So, salamat po sa pagpayag po dito sa ating munting show po, no? Sa Sensei. Siguro ang una kong katanungan po, Butch na lang po ba? Sige. Sige Buti po. pa yun. Mas mabuti po yun. Sige po, para kasamang Butch or ano. So, Butch, no? Ano po ang favorite nyong food? I'd like to talk about food. So, ano ba? Yung tagaluto namin Kapampangan eh. Okay. Kaya medyo nakakalamang na ako doon. At ang paborito kong niluluto niya, sinigang. Ay. Lahat ng klase ng sinigang. Ano po ba mga klase? Like yung... Pwede merong sinigang na ulo ng salmon, Oo. sinigang na hipon, Oo. sinigang na bangus. Opo. Minsan meron pahalong bayabas yun eh. Mm-hmm. Sinigang na baboy. Walang katapusan. Opo, walang katapusan. Pero, may ano po ba yan? May connect po ba yung pagkahilig nyo ng sinigang sa kung saan po kayo nanggaling? Saan po ba kayo nanggaling? Ginoong Butch. Tiga Batanes ako eh, pero taga ang napang-asawa ko, Kapampangan. Kaya may... Tagalubaw. Opo, kaya may pagkapaborito sa... Iyon. At yung mga nasa bahay, mga Kapampangan. Pero hindi pa nawawala ang roots ng pagka-Batanes po. Madalas kami doon. Like how often po? Every month. Every month. Tsaka matagal kami nagtatagal doon. Lalo na ngayon, retired na ako kaya. Opo. Pero yung inyong roots po, you grew up in Batanes po? Doon ako nag-grade school. Nag-grade school? Pero kasi ang tatay ko, politician din eh. So pag election, nandun kami. Opo. Pag yung nandito na siya sa Congress, dahil matagal din yun, lumilipat kami. Kaya siguro 5 grade school ako. Talaga? Bilangin po natin yun. Ano po yung naaalala yung mga grade school? Well, yung Basco Elementary School. Tapos yung Ligarda Elementary Saan naman po yan? School. Dito na sa Manila? Diyan sa may Manila. Sa Manila, opo.
Tapos merong na Lourdes. Doon ako nag-graduate ng grade 7. Kasi Lourdes. Hindi Dito ako rin po. Dito sa rin Quezon po. City, sa Quezon may City Mayon. po. Hindi kasi ako marunong mag-English masyado noon eh. Kaya nag-aaral muna akong grade 7. O, pangatlo po yan. Ano po yung pang-apat? Yung malapit sa amin, Rosa Sevilla Memorial School. Okay. Meron pang isang school, kapareho niyan. Ang unang pangalan historic siya. Instituto de Mujeres. Bakit po? School ganun? for Girls. Bakit po? Bakit Maliit pa ako. So parang grade Tsaka malapit. Oo. nursery. Pero, kamusta po yung yung parang upbringing nyo po? Kasi you told me na ang tatay nyo po, politician. Ang nanay nyo rin po, politician din po. Yeah, naging siya. Naging congresswoman din. Pero how was family life na ganyan po ang upbringing sa Ay, nako. Parati may tao sa bahay. Talaga po. Nasanay kami na minsan kalagitnaan ng gabi natutulog na kami, gigising kami kasi Magmano. kailangan namin ibigay yung kama namin sa bisita. Ah, So very adaptable kami. opo. Sanay opo. kami sa magulong buhay. Pero ang po, like, if you would look back, ano po yung pinaka naalala nyo pong influence na, or yung sinasabi po ng tatay nyo sa inyo nung kabataan nyo po? Butch. Parang butch. Siyempre, kasi napakalalim sa amin nung ideya ng public service Opo. na maglingkod sa mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naghihirap at tumulong. Kaya importante yung pagsisilbi. Sa nakikita nila, yung paglilingkod sa pamahalaan, ang isang pamamaraan na makakaabot ka sa maraming tao. Yeah. May particular, po ba kayo, experience po na pinaka naaalala nyo na ay ito yung dad ko or yung mom ko, talagang public servant po sila. Yung vivid po na experience. Ay, marami kaming pinapaaral nun. Mm-mm. Tsaka tumitira sila sa amin. Mm-mm. Kaya minsan umaabot kami ng 50 sa bahay. Talaga nga. Hindi ka maniniwala. No? Diyan, kasi malayo ang Batanes eh. Yes. So bihira ang may mga tirahan dito sa Manila. Kaya kami nagiging parang halfway house. Yeah. Kung walang mapuntahan yung mga anak ng mga kababayan, anak ng leader, pupunta sila sa bahay, sasabihin nila, pwede ba munang makitira kasi di pa kami nakakahanap ng matitiran eh. Pero hindi naalis yun. Opo. Parang, Kaya dumadami kami sa bahay. Pero malaking bagay kasi noon, pag may pila ng bigas, binibilang ko ilan na nakatira sa bahay mo eh. Mahaba yung aming ticket. grabe po. Pero, paano po yung day-to-day nun na parang daming mga, Maraming tao sa bahay. Marami kang papakainin. ang dami mo nakilala din. No? Marami. Kaya nga nung nagkakampanya ako, nagugulat na lang ako, sasabihin ng mga tao, pinangaral kami ng magulang mo. Talaga po. Parang throughout the years, mabibilang nyo po ba kung ilan yung napaaral? Or parang talagang... Hindi kasi kami rin nagpaaral na rin eh. Nasa 1,000 na yun. So, ang dami na rin pala na-influence nung po. So, grade school, po? Mahalaga yung pag-aaral kasi yung tatay ko, nung engineer pa lang siya, nagtuturo rin siya Teacher din po. sa Mapua Institute of Technology. Yung Mapua noon na sikat Opo. na sikat yun eh. Oo. Doon siya nagtuturo ng math at engineering. Kaya sa kanya, importante yung pagtuturo. Pero paano po siya napasok sa public service kung ganun po? Kasi nung naging district engineer siya sa... Sikat pa yung, mabubuti pa yung district engineer noon. May hugot po doon muna tayo sa mga mabubuti. Wala pa kasing flood control. Hindi pa masyadong wala pang climate change Marami siyang inaayos na yung daan, yung tubig sa bundok, napapababa niya para may water supply. Yeah. So nakilala siya na
maraming naitulong sa probinsya. At dahil doon, sinabi ng mga kaibigan niya, mga kababayan niya, sayang naman kung engineer ka lang. Kung nasa gobyerno ka, marami kang maitutulong. So doon nagpisa yung ideya ng Pero saan po siya paglilingkod. tumakbo doon? Sa Batanes po? Sa Or Batanes. Sa Batanes. Sa Batanes. As ano po ang pinakaunang posisyon niya po? Congressman. Congressman ka agad na ano po. Pero this was anong years po? Simple lang naman ang maging congressman noon. Pero mga Hindi yung katulad ngayon na para mga Diyos may hugot na naman pag-uusapan natin po. Pero yun po, mga anong year po yan? Mga 50s. 1950s. Mga 56 yata, parang gano'n. Pero how long was he serving? He served for 4 terms, tapos nung mag-martial law, nagpa siya yung Liberal Party na hindi sila sasali sa anumang eleksyon na tawagin ni Marcos. So boycott sila. Opo. Hanggang 87. Nung 87, medyo malaki-laki na ako noon. Nagtatrabaho ko nun sa pag-oorganisa ng union Sabi nung nanay ko, baka gusto mong maglingkod ulit sa gobyerno para kami ng tatay mo. So doon ako napasok. Kasi pagkatapos ng people power, hindi na masyado sa kalye yung labanan Yes. Sa ano na? Sa parliamentarium. Sa gobyerno. So, doon. Curious po ako na sinabi niyo po na yun nga yung sa tatay niyo, yung Liberal Party, hindi tatakbo during that time nung kay Marcos. Mahirap Ano sa po kanila yun. Mahirap sa kanila dahil buhay nila. Politiko po Pero what kept them going nung time po na yun? Magkakasama sila noon nila sa Longga, Pabito sa Longga. Sabi nila, pag pumasok tayo sa halalan na yan, parang kinilalan na rin natin na lehitimo yung martial law. Laban tayo dyan Kaya hindi sila sumali sa eleksyon. So, yung aking ama, bumalik na lang sa pagtuturo, sa konting negosyo. Pero malaking pagbabago kasi yun naman talaga ang buhay niya sa elective politics. Yun nga lang, dahil mas nanaig yung prinsipyo ng partido, kailangan siyang sumunod. Kailan po ba nag-start itong yung Liberal Party? 1946. January 1946. And then ano Kami, since the 50s hanggang ngayon, hindi pa kami umalis sa Liberal Party. Opo. Pero I'd like to ask lang, nung fina-found po nung mga 1940s or 1950s yung Liberal Party, ano yung mga basic tenets po na talagang kailangan ni Is it really yung parang for the masses, for the people, groundwork, parang ganun po ba? Well, kasi noon ang talagang mas kilalang partido, yung nasyonalista. Opo. Pero humiwalay yung Liberal Party sa nasyonalista. Kaya nagkaroon ng, at simula noon, nagkaroon ng parang basically two-party system. Opo. And then, throughout the years, nagbago-bago po ba yung mga pinaglaban or parang would you notice na mula sa panahon ng tatay nyo hanggang sa ngayon po, ganun pa rin po ba yung sinusulong ng Liberal Party? Or parang may nagbago din kahit papano po? Malaking bagay yung deklarasyon ng martial law. Kasi noon parang traditional political party yung LP. Diba? Ano po ibig sabihin ng traditional? Parang basta naglalaban lang po yung dalawang, yung nationalista at saka yung Oo, liberal. parang bread and butter issues lang ang pinag-uusapan, di ba? Opo. Yung mga bagay na masyadong pumapasok na sa ideological politics. Hindi naman masyadong binibigyan ng ganong kalaking pagpapahalaga. Pero nung nanganib yung demokrasya, siyempre mapapaisip ka ngayon. Totoo. Dahil mawawalan ka ng karapatan. Totoo po.
Maski na yung pagiging politiko, baka maalis pa yon. Yun. Dahil isa na lang ang nagdidikta. Si Marcos na lang. Wala nang choice ang mga tao. Kaya doon sila nag-isip, ano ba talagang mahalaga para sa atin? Yun ang isa sa mga pinaka mahirap na pagsubok na dinaanan ng hindi lamang sila Opo. bilang mga individual na politiko, kundi nung partido. Kasi nanganganib yung mismong existence, yung Yeah. pag-iral ng partido eh. Kaya sabi nila, labanan natin ito. Pero hindi dito sa larangan ng elective politics dahil kontrolado ni Marcos eh. Yeah. Doon tayo sa kalye. Oo. Yeah, doon nag-umpisa yung So sa kalye, meaning, ano po, mga rally. pressure Parang tsaka- politics, rally, demonstrations. Yung iba na-exile. Kasi okay po. ayaw nila makulong eh. Marami nakulong sa mga Liberal Party noon eh. Hanggang dun sa akin, ako 2 beses ako nakulong na martial law. Oh, talaga po. Ano pong experience ba na makulong? I mean, bakit po kayo nakulong nung time na yun? Nung una kasi, 1978, Ilang years kinampanya na po ang martial law nung time na yun? Mga 5? ay Kasi 72 po eh. 72. 1978, nagkaroon ng election sa... Sa Batanes po? Hindi. Nationwide. Yung may black voting. Kandidato si Ninoy Aquino. Opo. Kaya lang, ang problema ni Ninoy noon, nakakulong siya. Yeah. Pero kandidato siya. As Kalaban senator. niya. Hindi. Parang ano pa noon eh, Parliamentary po. assembly yung ginawa ni Marcos noon eh. Ang number 1 candidate sa kabila si Imelda. Sa opposition, si Ninoy. Pero hindi po Liberal Party si Ninoy nung time na yun. tumatakbo. Liberal Party na. Pero di ba sinabi niyo pa parang pag during martial law, hindi po Pero Liberal Party pa rin kami. Okay, apa. Pero may coalition eh. Iba't ibang coalition. partido eh. So sabi namin, hindi siya makakalabas. Ikakampanya na lang namin siya. Naalala mo, nung April 6, 1978, nagkaroon ng, bata ka pa. Wala Noise barrage. Ang Oo. buong bansa nagising dahil nag-ingay lahat ng mga tao sa kalye. Tapos pagkatapos nun, kami nila Lorenzo Tañada, Tito Gingona, Father Archie Intengan. Nagmarcha kami mula St. Teresa's. Abot ng Comelec, may dala-dala kaming kabaong na Kabaong namatay na yung demokrasya. Kaya lang dun sa may Washington Street, sa may release ng train, hinarang kami ng Metrocom. Ito po yung police nung Oo. time na yun. Tapos sabi sa amin, kung hindi kayo magdi-disperse, ikukulong namin kayo. Sabi namin, ikulong nyo na lang kami. Umupo kami sa kalye. Sineryoso, kinulong kami. Dinala kami sa bikutan. Sinakay kami dun sa mga... Blue pa yung mga bus nun eh. So kasama niyo po si Father Archie Intengan yan. Kasama namin si Senator Tañada, Opo. si Tito Gingona, Natatay po ni Kong Erin din, di ba? Kasi... na lolo ni... Lolo pala. ni Kong Erin, tatay ni Bobby. Opo. Yun. So, gano'n po katagal kayong nakulong nun? Siguro 3 buwan. 3 buwan po. Tapos 1980, medyo nagkakagulo na nun. Kinulong ulit kami mag-asawa. Meron na kaming anak nun eh. So yung anak namin nandun sa magulang ng asawa ko. Kinulong kami. Nakakatawa nga yung charge sa amin eh. Conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos. Ano po yung ebidensya daw? Kasama raw doon kami sa Light a Fire movement, yung mga kaguluhan na nangyari sa Manila. Noon naman kung ano-anong kaso pwedeng ipataw sa'yo. Pero yun, delikado yun. Pwede kang... So, matagal-tagal kami nakulong. Tapos, syempre, yung mga pari sa Ateneo, kinausap yung mga... yung Metrocom, yung nasa gobyerno. Siguro after, tagal din na panahon, pumayag sila na doon na lang kami campus arrest sa Ateneo kami. So saan po kayo sa Ateneo na campus arrest? Sa Eliaso. Sa Eliaso. Dorm naman po yun eh. Oo, mahigit
isang taon kami doon. Isang taon po. So, hindi po kayo pwedeng lumabas noon nung time na yun sa Hindi, Ilias? kasi may bantay din eh. May bantay. Pero pinaaral ako ni Father Cruz na maging abogado. So, nakakapunta kami sa... Sabi ni General Olivas noon, siya yung puno ng hepe ng Metrocom. Pag naiwan yan sa pag-uunyon, hindi namin palalabasin yan kasi alam mo naman yung mga unionista magugulo eh. So sabi ni Father Cruz, kung paaralin ko na lang siya sa law school para hindi na siya mag-union, pakakawalan nyo. Basta garantiyan nyo na mag-aaral lang yan. Nung nag-aaral ako sa Ateneo Law School, panggabi. So habang naka-campus arrest po kayo, nag-aaral po kayo? Oo. Tapos sa umaga, pero may asawa na po kayo nun? meron na. Si Father Fritz Araneta, kinuha niya ako na pumasok sa isang trabaho sa may Dasmariñas sa Manila, Association of Foundations. Kasama ko sila Benvenuto Tan Jr. Yun. Ang dami nating napag-uusapan pero parang mas lalo palang nabubuksan ang kwento ni Attorney Butch. Ang bawat sagot niya may pinanggagalingan, may lalim at may bigat ng karanasang hindi nakikita lamang sa mga headlines. Tuloy natin ang paglalim, may mga hindi pa tayo naririnig. Kaya huwag kayong aalis. Sa part 2, tatanungin natin siya tungkol sa mga bahagi ng kwento niya na mas personal, mas mabigat at mas nagbibigay ng direksyon sa kanyang paglalakbay. Meron kami tinatag na student volunteer program, ang tawag, Sarilikha. Sariling likha. Kung natatandaan mo yung OSCI, Oo, SKI. Office Opo. for Concern and Social Involvement. Opo. Ang ugat nun, yung sarilikha. Ano po yung pinaka nag-udyok sa inyo na, uy sige, susubukan kong tumakbo sa politics? Ang una dyan, siyempre yung halimbawa ng aking mga magulang. Yes po. Tsaka yung mga kaibigan nila, sila Senator Salonga, Jerry Rojas, Ninoy Aquino. So nakita ko na malaki ang magagawa mo kung ilalagay mo lang sa tama yung iyong paglilingkod. Hanggang dito yung buhok ko eh. Wala po kayong pictures. Pahingin na lang po ng pictures, i-flash po natin. Hindi, nung martial law, pinapababa sa sasakyan yung bus, kung nasa bus ka. Kapag long hair. Kapag gugupitan ka sa talaga baketa. Oo. Kaya hindi ako lumalabas nun. Strict pala talaga. Hindi mo alam yan, ano? Hindi po, hindi. Hirap ng buhay nun.